So, ito na po ang ating tutorial sa ating tar papel and ito ay 3x3 ang size. So, 6 pieces po na A4 and ganyan po yung outcome niya. So, kung makikita nyo, meron siyang mga white lines and yung mga white na yan ay ating gugupitin. So, ang gagawin natin ngayon is ikakat lang yung mga excess na whites and then yung boundary na may straight na white is stay lang muna natin, wag nating ikakat. And para makita natin kung ano yung kakalabasan niya. So, yung munang white ang ating ikat para masundan natin yung procedure. So, ganoon lang. Yung mga excess lang muna yung tatanggalin natin. So, sa mga nagtatanong kung saan ko nga ginawa ang ating image at kung paano ko na-slice, dito lang po ako pumunta sa DocQ-Slice at nandito ang website. Pwede nyong i-try. At ganito nga ang kalalabasan kung nakat na natin yung mga excess na whites at ang mga naiwan na lang ay ang border. So, para malaman natin kung paano natin ilalapat, pagdikit-dikitin muna natin ang mga ito at syempre kailangan nating i-ready ang ating pandikit, glue or paste or pwede ding scotch tape. So kung mapapansin nyo dito, merong white sa taas. Yan. Yung white na yan is kailangan nating gupitin. So yung tatlong yan, tatanggalin lahat natin yung white sa taas. So, kung ginupit natin yung white sa baba, doon naman sa taas is hindi natin gugupitin kasi doon natin ilidikit yung naiwan na white. O, diba? Hindi nyo na-gets. O, basta ba, panoorin nyo na lang. Dahil natanggal na nga yung mga white sa taas, so, itry ulit nating ilapat. And then, lagyan na natin ng glue. So, dahil first time ko gumawa ng tar papel, kailangan natin maging maingat lalo sa pagdidikit kasi once na dinikit na natin and mali pala yung pagkakalagay, hindi siya proportion or hindi balance, mahirap na po tanggalin kasi hindi mo na matatanggal yan kasi nga nakadikit na, so parang masisira na yung tar papel natin. So dapat ingat-ingat po tayo lalo sa pagdidikit. And kung wala ka namang glue, pwedeng tape ang gamitin, scotch tape. So kapag scotch tape po ang gagamitin, tatanggalin po lahat ng white and sa likod po tayo magte-tape. Unlike dito is nag-iwan ako ng white kasi dun po natin i-glue or ididikit yung tar papel natin. So, uulitin ko lang po, dapat maging maingat tayo lalo sa pagdidikit kasi once na naidikit na natin, hindi na natin pwedeng bawiin. Hindi na natin pwedeng i-control Z sa laptop or computer lang yan. So, ganito yung likod niya, makikita mo yung excess na yan. And para mas tumibay, kung gusto mo, maglagay ka na din ng tape sa likod. So, doon naman tayo sa may taas. Ganun din, ipagdidikit-dikitin ulit natin yung bawat side. So, yung white na excess na nandyan is hindi na natin gugupitin. So, purely dikit lang talaga ang gagawin natin ngayon. At ayun nga, hindi lang pala panay dikit ang gagawin natin, kundi panay tape din. Kasi dito pala sa may last na part is wala nang pagdidikitan. So, ang ginawa ko dito is scotch tape yung ginamit ko kasi nga 'di ba wala nang white doon, saan natin i-glue, 'di ba? So yan, kailangan natin italikod para ma-tape natin yung likod. And kung ako yung tatanungin, mas madali po yung wala talaga siyang border na may iiwan na white. So, sa next tutorial, try natin yung borderless printing na tar papel para makita nyo yung difference ng with border at saka borderless. So, ito na. Pagdidikit-dikitin na natin lahat para maging strawberry na siya. So, yan.
So, para mas matibay na din, nilagyan ko siya ng scotch tape sa likod para hindi siya maputol-putol in case matanggal yung dikit. Yung iba kasing dikit hindi ko masyadong nalagyan ng glue, kaya mas matibay kung tape yung ilalagay natin sa likod, guys. At after nga natin silang dikit, i-ready na natin yung ating pangtali para ilalagay natin or yun yung gagamitin natin pang sabit sa magsusuot na kids. Gumamit nga ako ng puncher dito para yun yung gamitin natin na pangbutas. So, kung gusto naman natin na mas mababa yung pagbubutasan natin, pwede tayong gumamit ng pangtusok para kasi yung puncher is limited lang yung kaya niyang ibutas hanggang dun lang sa may taas kasi nga maliit lang siya, mini puncher lang. So, kung gusto natin na mas mababa yung butas natin, gumamit na lang tayo ng stick, pangbutas, ganun. Bahala ka na, diskarte mo na kung anong gusto mong gamitin. And dito naman sa pangtali, kahit anong pangtali pwede yung plastic na pangtali, yarn, ribbon. At dito na nga nagtatapos ang ating tutorial. Sana may natutunan kayo, guys.